Hala, Delima, ikaw yung isa sa sinisisi kung bakit daw dapat yung impeachment ni VP Sara hindi na pala magtuloy-tuloy. Paano ba yan? Dahil sa kaeng-engan. O, panoorin natin ha. Ito yung pinakasimpleng paliwanag ha. Ito yung isa or yung naghain ng petisyon sa Korte Suprema para pigilan yung ginagawang kabulastugan ng Committee on Justice patungkol sa impeachment ni VP Sara. O eto. Attorney, para sa kaalaman lang ng ating mga kababayan in layman's term, ano po yung idinulog ninyo sa Korte Suprema na may kaugnayan dito po sa impeachment versus VP Sara? Well, sa ating mga kababayan, magandang gabi po sa kanilang lahat. Idinulog po natin yun sa Korte Suprema, 188 pages po yun na petisyon. Kasi nga po sa tingin natin ay may grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction po ang ginawa yung House of Committee on Justice. Gagi. Matindi. Alam niyo po, under the 1987 Constitution, Mm. Article 8, Section 1, ang Korte Suprema po ay binigyan ng kapangyarihan ng ating saligang batas ng ating 1987 Constitution to look into the actions of other branches of government, including the House of Representatives and even the Committee on Justice. Nasa Constitution naman pala yun. Pero iyak na iyak sila na, hindi, nakikialam ang Korte Suprema sa procedure namin dito. Aba, may kapangyarihan naman pala ang Korte Suprema. So, mali na naman yung mga buwaya dahil may nasa saligang batas naman pala na kapangyarihan pala ng Korte Suprema yon. O, tuloy. If they are performing within the allocated powers Naghang ka, attorney. that they have under the 1987 Constitution. Now, Mm. kung sumobra na sila, katulad sa ginawa nito, pwede tayong dumulog. No? Any citizen, maski sino po, ay pwede pong dumulog, any taxpayer or citizen, Hindi, sabi ni Samura doon sa hindi. Korte Suprema. Sabi ni Samura hindi pwede yun. Hindi pwedeng maging taxpayer suit yun. Ay po, pwede pala. Sabaw din pala yun. Anong nangyari sa attorney? Ba't naghang ka na? Kaya para questionin ito, para hindi po maging abuso, walang grave abuse of discretion. Ito yung ginawa natin. Bakit natin Oh. ginawa ito? Una, dapat nga po, yung threshold level pa lang ng trabaho ng Committee on Justice, at the very least, yung third and fourth impeachment complaint, dapat dinispis na po yun. Ay, dapat dismiss na yung 3 and 4. Bakit kaya? Ano po yun? Kasi wala pong sufficiency in form and sufficiency in substance. Sufficiency in form, sufficiency in substance. Pinasa nila na may sufficiency in form, may substance, may grounds pa. Bakit? Ipaliwanag ko lang sandali ha. Yung third complaint, dapat dismissible outright yun. Kasi nga po, sa rason lang na yung nag-endorse noon ay si Delima. Congresswoman De Lima. Siya din yung nag-endorse doon sa second complaint. Ay, oo nga no. Na yung pangalawa ay na-dismiss na dahil walang sufficiency in form. Teka, meron akong naiisip. Ewan ko lang kung magsasang-ayon kayo, pero pakinggan muna natin si attorney. Ang sabi pa nga niya, yung third complaint ay improved version daw. Ang mali po nito, ang endorsement kasi isa sa cross-sanct sacred process. Ito po yung constitutional filter po. Ano yung constitutional filter? Dito po sana sinasala ng ating mga congressman kung ang kanilang complaint na pipirmahan ay naaayon ba doon sa mga allegations na mag-equivalent to the crimes of grave violation of Constitution, graft and corruption, bribery, other high crimes, no, na mga constitutional impeachable offenses. So pag-certify nila, pag-endorse nila, it is as if they already filtered it and they believe to their heart and mind, certify that they are actually, the complaint is already fit to be filed, no? So, ang tinutumbok mo ba dito, attorney, yung 'di ba ang rason nila kaya iniatras nila yung pangalawang complaint dahil pareho lang naman daw
dun sa pangatlo. Yun naman ang rason nila, di ba? So, inatras naman yun, hindi naman ano yun, hindi naman parang na-dismiss yun, di ba? In the House of Representatives because it has ultimate facts charging the impeachable crime. Hindi naman po pwede na endorse siya sa second complaint. At the same time, I am also endorsing the third complaint. Violation po yan. Akin yan to a violation on non-forum shopping. Forum shopping pala yun. So, ibig sabihin pala, parang may nakita siyang mali dun sa second impeachment na siya ang nag-endorse at mas maayos itong pangatlo. So, drinap nila yung pangalawa, tapos ito na lang pangatlo yung pinurso nila. Forum shopping. Parang file lang ng file, at kung ano yung papasok, yun na yun. Parang yung ginawa ni Raffy Tulfo kay Attorney Libayan ba, na gano'n, na file lang siya ng file ng mga kaso. Kasi yun ang sabi ng vlogger niya, file lang ng file. Hanggang meron kahit isa na pumasok. Parang gano'n, forum shopping pala yung tawag doon, no? Ako naman, eto, yung 3 at 4 na complaint, wala na dapat yun. Hindi na dapat pinag-usapan pa yun. Bakit? Dismiss na dapat yung ano tawag dito, yung impeachment complaint ni BP Sara. Wala na dapat yun. Nag 1 year bar na sana yun kaagad-agad. Para sa akin lang to, hindi naman ako abogado, no? Ewan ko lang kung mag-a-agree kayo sa akin, no? Parang ganito yan. Yung una at pangalawa, hindi nila ipinasa na merong sufficiency in form. Bakit? Kasi, meron silang pangamba na final kasi nila yon dahil sa kanilang kaatatan, dahil sa kanilang pagmamadali. Final nila yon bago ang February 6, 2026. Na yon ang sabi ng Korte Suprema na noong sinabi ng Korte Suprema doon sa unang impeachment na unconstitutional ito, meron ng 1 year bar rule. So, within 1 year, hindi na pwedeng kasuhan si BP Sara. Pwede niyong kasuhan, umpisa nun ay February 6. Yung una at pangalawa na impeachment na final nila, bago yon ang February 6. So, nag-deliberate sila dyan. Kaya nga, yung una, hindi na nila inadapt. Kasi daw, baka magkaroon pa ng question o problema na naman sa form pa lang, doon pa lang sa baka questionin na naman na final nyo yan bago ang February 6. Although pinagtanggol naman nila yon kasi yung pangalawa daw na desisyon ng Korte Suprema, yun sa motion ng House, ay sabi ay dinefine daw yung calendar days tsaka yung session days. So doon na naman sila nagbase na kahit pa daw mas mauna sa February 6 yung pag-file nila, pasok na yon. Pero napagdesisyonan nila na yung una, hindi na nila tatanggapin. Isasantabi na nila yon. So ibig sabihin, yung una, hindi na tinanggap. Wala na sufficiency in form. Yung pangalawa, inabando na, drinap nila. So ibig sabihin doon, yung pa lang, tapos na. Diba? May 1 year bar rule na. Bakit mag-aano ka pa ng pangatlo? Pang-apat, although sinasabi nila na kinonsolidate daw nila. Pero, yung pag-file, iba-iba yung nag-file . Para sa akin lang yun ha. Noong dinesisyonan nila na yung una at pangalawang impeachment na hinain kay VP Sara na hindi na nagtuloy sa sufficiency in form at sufficiency in substance, doon pa lang dapat wala nang natuloy na impeachment. Wala nang pangatlo, hindi na in-entertain yun, wala na yung pang-apat. Kasi yung dalawang nauna, wala na . Binaliwala na yun . Parang nabasura na yun . Diba? Yun lang, akin lang naman yun. Ewan ko lang sa inyo. So, sinasabi dito ni Attorney Torion, hindi po pwedeng gamitin, hindi po pwedeng gawin ng isang endorser, which is si De Lima, na yung pangalawa na impeachment complaint, nung nakita nila
na, "Teka lang, parang may mali. I-ano na natin 'yan, abandonahin na natin 'yan. I-drop na natin. Iurong na natin 'yan. Tapos do'n na lang tayo sa pangatlo." Kasi pasok 'yun sa February 6. Hindi 'yun dahil magkapareho lang sila. Hindi dahil mas yung kasi yung rason ni De Lima, pati si Ngiwi, 'yun ang rason niya na pareho lang din naman daw. So, okey lang na yung pangatlo na lang yung i-a-adapt nila na na complaint. Pero sabi ni Attorney Torion, hindi puwede 'yun. Para kang nagfo-foshum, para kang nagfo-forum shopping niyan, which is tama naman, 'di ba? So, paano 'yan, Dalimamaw? Isa ka sa sinisisi dito. Nagmamadali naman kasi kayo, 'yan kasi ang problema sa inyo. Masyado kasi kayong mga atat. Ngayon, labo-labo yung ginagawa niyong procedure diyan. Ang daming tanong, ang daming question. Tapos itong si Ridog at yung isa si Zamora, tapos yung chair, pa-interview pa ng pa-interview, mas lalong lumulubog kayo. Release pa kayo ng release ng statements, mas lalong lumulubog kayo. Nakakakita, nakaka na may nakikita tuloy itong mga kampo ni VP Sara at mga abogadong sumusuporta sa kanya ng mga butas, which is karapatan nila na pumunta sa Korte Suprema at harangin kung nakikita nila na yung ginagawa nyo ay hindi na tama. So, huwag kayong umiyak kasi kagagawan nyo naman lahat yan.